Biglang bagsak ang presyo ng sitaw at tres na nga lang ang bili nila sa may-ari. Kaya ang ginawa ko, binili ko to sa medyo mas mataas ang presyo at pinamigay namin to sa mga nakatira na malapit sa dagat. Andito pala ako ngayon sa side ng asawa ko at ngayong hapon nga ay mamimitas kami ng napakaraming sitaw. Wala naman kasi ako masyadong gagawin ngayong hapon dahil wala ako sa bundok ng Tralala. Kaya naisip ko na tulungan na lang sila sa pagpitas ng sitaw kasi nga napakarami nilang pipitasin. Ang plano ko lang talaga dito nung una ay tulungan sila sa pagpitas ng sitaw. Kasi si Uncle nung nakaraan nakwento niya sa akin na inaabot daw sila ditong mag-asawa sa pagpitas ng sitaw ng 4 na oras. Madalas daw silang mag-asawa lang ang namimitas ng sitaw. Tapos magsisimula daw silang mamitas ng mga bandang alas 2 ng hapon, tapos matatapos daw sila ng mga bandang alas 5 or alas 6. Sa bundok ng Tralala, hindi pa kami nakaranas magtanim ng sitaw na ganito karami. Pero siguro kung susubukan ng kapatid ko magtanim ng ganito karaming sitaw, naku siguradong hapon na o kaya gabi na kami makadeliver sa palengke. Pagkarating pala namin dito kanina ay 3 sila na namimitas. Meron silang isang kasama. Tapos kami naman nakararating lang ang kasama ko ay yung asawa ko at saka yung kapatid ng asawa ko. Napakalawak nga ng sitawan na to at nakakatuwa kasi marami din siyang bunga. Eto palang sitaw na tinanim nila dito ay galante. Hindi siya katulad dun sa tinatanim namin sa bundok. Kasi yung tinatanim namin sa bundok ay bongga at saka mistisa. Medyo makunat pala ang sitaw na to at hindi siya mabilis mabali. Kaya ito yung pinapangbiyahe ng mga sitaw. Hindi katulad ng sa bongga na talagang mabilis maputol, malutong. Pagkatapos naming mamitas, ay inipon-ipon lang namin yung mga nakuha namin sa mga sako. At pagkatapos, ay hinakot na namin papunta sa tricycle. Napakadami nga ng mga sitaw na napitas namin. Kaya naman talagang may kabigatan din kapag bubuhatin. Buti na nga lang talaga at medyo makunat ang sitaw na to, kaya kahit buhatin siya ng sobrang kapal at sobrang dami, hindi kaagad siya napuputol. At eto na nga lahat ng sitaw na napitas namin at talaga namang yung tricycle ay merong laman yung likod, yung bubong at saka yung loob. Mga bandang 2:30 pala kami nagsimula sa pagpitas ng sitaw at natapos nga kami ng mga bandang alas 5, pero siguro kung wala daw silang kasama at sila lang tatlo ay matatapos sila ng mga bandang alas 6 o kaya naman ay paggabi na. Maaga nga kami natapos ngayon at pagka-uwi nga ay nagsimula na rin kami kaagad sa pagpili at pagtali ng sitaw. At habang nagtatali nga kami dyan ay kinakausap na pala ni Ante yung buyer nila. At sabi nga nung buyer ay 30 na lang daw ang kuha niya sa isang bundle kapag maiigsi. At kapag mahaba naman daw ay 35. Ang baba ng presyo ng 35 pesos per bundle. Kaya naman naisip ko na ako na lang ang magbili. At binili ko nga ito sa halagang 70 pesos naman ang isang bundle. 53 bundle pala lahat ito at ganito karami ang iaabot namin sa bawat isang tao. Ang isang tali pala na ginawa namin dyan ay 27 piraso o kaya naman ay 30 piraso. Tapos yung mga reject pala ay pinagpira-piraso na rin namin at nilagay namin sa plastic kasi pwede pa naman pakinabangan. Kinabukasan nga mga bandang 6:30 siguro to ng umaga ay nagsimula na kami sa pag-abot ng sitaw. Mataas ng sikat ng araw pero talagang maaga pa at yung ibang ang bahay dyan isarado pa, tapos yung iba naman na inaabutan namin ay kagigising pa lang. Dito rin pala muna kami una nag-abot sa mga kabarangay namin at pagkatapos nga niyan ay sumunod naman doon sa may aplaya sa may tabing dagat. Medyo nahihiya nga rin kami mag-abot dito ng kapatid ko kasi yung gulay na dala namin ay sitaw lang. Hindi katulad nung nakaraan na mayroong mga okra, patola, bulaklak ng kalabasa at saka mga ampalaya. Bali, ang kasama ko pala ngayon dito ay yung kapatid ko na babae, si kusinera sa bundok ng Tralala, tapos yung asawa ko. Kasi yung kapatid ko na lalaki, ipuyat siya kasi meron silang nilakad kagabi. Tapos sila mama naman, sila papa, tsaka yung bunso kong kapatid hindi rin namin kasama ngayon kasi nag-harvest sila ng gulay ngayong umaga. Nag-aapura din pala kami dyan sa pag-abot kasi yung tricycle kailangan maiuwi kaagad at gagamitin nila papa pag-deliver ng gulay pagbaba nila sa bundok. Hindi na pala namin na-videoan lahat yung mga nabigyan namin pero ang dami ng mga naabutan namin kasi nasa 180 piraso to lahat. Binahay-bahay pala namin yung pamimigay ng sitaw at hindi na kami pumwesto sa isang location lang. Tuwang-tuwa nga kami ng kapatid ko dito na nag-aabot dito sa mga nakatira sa malapit sa dagat kasi gusto nila yung sitaw. Tapos meron din pala kaming mga inabutan dito na hindi namin alam na sa bandang harap namin meron pala nagtitinda ng gulay kaya naman hiyang-hiya nga kami ng kapatid ko kasi dito pa kami nag-abot ng sitaw. Mga isang oras din pala siguro kami dyan na nag-ikot at nag-abot ng sitaw at pagkatapos nga niya nung maubos na ay umuwi na rin kami. See you na for today's video. Thank you for watching. Sana maulit pa ulit ito.